ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang mapalayo ng matagal na panahon sa iyong pamilya? Alang-alang sa pagkakataong mabigyan sila ng magandang buhay. Ilang taon ang kaya mong isakripisyo para sa kanila? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. Kaunti na lang ay malapit na akong maging senior citizen. Dapat ay malakas pa ako at puno ng sigla. Pero meron akong mabigat na pinagdaraanan ngayon at tiyakong hindi lamang ako ang may ganitong karanasan. Dati po akong seaman, Papa Dudut, dekada 90 noong una akong sumampa sa barko. Meron na kaming 2 anak noon ng asawa kong si Teresa. Mahirap kasi ang buhay namin noon at hindi sapat. Ang kinikita ko bilang isang mekaniko. Kaya gumawa ako ng paraan para makasampa ng barko kahit mababa lamang ang posisyon. Kaya lang, Papa Dudut, napakahirap pala ng buhay ng isang manlalayag. Mahirap ang mapalayo sa aking mag-iina. Ako pa naman yung tipong hindi mapalagay kapag malayo sa akin ang asawa ko. Lalo na at siya lamang ang kasakasama ng aming mga anak. Kaya naman isang desisyon ang agad kong pinagpaalam sa aking asawang si Teresa, Papa Dudut. Kumusta ka na ba? Ayos nga lang ako. Tinanong mo na ako niyan kanina Pasensya na. Namimiss lang kasi kita Ako rin naman. Ay, teka. Hindi pa ba mahal tong babayaran mo? Hindi, ayos lang. Ay, nga pala Teresa. Kaya pala ako napatawag meron akong gustong sabihin. Oh, ano yun? Iniisip ko kasi kung tapusin ko lang yung kontrata ko tapos dyan na ako sa atin. Dyan na lang ako magtatrabaho. Ano ka mo? Kasi ang hirap Hirap na ako. Hindi yung trabaho pero ang hirap mapalayo sa inyo. Ang tagal ko na sa trabahong to, hindi pa rin ako napapanatag. Hirap na nga ako matulog Lalo na sa tuwing naiisip kong ikaw lang ang kasama ng mga bata. Tapos kayo lang yung nasa bahay. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko kasi dapat nandyan ako Dapat kasama niyo ako ng mga bata. Naku Mateo, magtigil ka nga. Ang lapit-lapit lang ng bahay ni nanay dito. Hindi naman ako mag-isang nag-aalaga sa mga anak natin. Kahit na, iba pa rin yung kasama mo ko dyan. Mateo naman, seryoso ka ba? 2 taon mahigit ka pa lang sa trabaho mo, sumusuko ka na agad? Teka, bakit parang baliwala lang sa iyo yung nararamdaman ko? Akala ko ba sasang-ayon ka sa akin? Pero iba yung reaksyon mo kaysa sa inaasahan ko. Ang lagay pa ako lang yung nangungulila sa atin. Bakit naman ako sasang-ayon sa isang maling desisyon? Maling desisyon? Maling desisyon ba yung kagustuhan kong makasama kayo? Wala ka pang 3 taon bilang seaman. Wala pa tayong masyadong ipon, Mateo. Akala ko ba gusto mong makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay? Paano mangyayari yun kung napakaaga mong sumuko dyan sa trabaho mo? Pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho Yung trabaho kung saan makakasama ko kayo. At anong trabaho yon? Sige nga. Anong trabaho ang magbibigay sa'yo ng sweldo na gaya ng meron ka ngayon, ha? Meron yan. Wala! Walang ganon. Pwede ba, Mateo? Bakit hindi ka na lang magpasalamat na sa dinami-dami ng aplikante kasama ka sa mga natanggap?
Hindi man mataas yung posisyon mo pero ang importante malaki ang sinisweldo mo, no? Teresa, Hindi ka uuwi. Hindi ka uuwi, Mateo, ha? Tiisin mo yung kalungkutan mo. Tatagan mo yung loob mo. Isipin mo yung kinabukasan ng mga bata, ng pamilya natin. Tsaka isa pa, hindi lang naman ikaw nagsasakripisyo eh. Ako rin. Mahirap maging solo parent, baka kala mo ha. kaya nga gusto Pero sa kong... kabila nun, hindi ako nagre-reklamo. Ginagawa ko pa rin ang responsibilidad ko bilang nanay. Kaya naman sana ganun ka rin. Tandaan mo, Mateo, marami kang pangako sa akin. At kailangan mong tuparin yun bilang isang padre de pamilya. Kaya hindi ka uuwi. Papa Dudut, maliit pa ang mga anak kong sina Mariel at Sabina noong mga panahong yon. Kalaunan nga ay nasundan sila ng isa pang bunso kong si Justin. Kaya lalong lumaki ang mga responsibilidad na kailangan kong punan. 3 bata ang kailangan kong pag-aralin. Pero bukod doon ay may iba pa akong kargo. Hindi lamang sa pamilya ko kundi pati sa pamilya ni Teresa. Nasa isang compound lang kasi ang tirahan namin at ang tirahan ng mga kapatid ni Teresa. Nang malaman nilang sasampa ako sa barko ay naging masaya sila para sa amin. Pero alam kong nag-aabang din ng maaari kong maitulong sa mga kanya-kanya nilang problemang pinansyal. Lalo na kapag umuwi ako. Para silang mga ibong nag-aabang ng ihahagis kong patuka. Sa madaling salita ay marami ang mga taong umaasa sa akin, Papa Dudut. Kaya kahit parusa ng langit ang pagkakawalay ko kina Teresa ay wala akong magagawa kundi ang ipagpatuloy ang pagtatrabaho ko sa barko. Bawal akong magreklamo dahil mauuwi lamang kami sa away ng asawa ko. Lumipas ang panahon, hindi ko na namalayang higit 2 dekada na pala na naglalayag ako, Papa Dudut. Pambira naman itong lugar na ito eh. Kita mo eh, parang ang mamahal. Maghanap na lang tayo ng grocery, tas magluto tayo sa barko. Eh ano ba naman? Ang ganda-ganda dito tapos gusto mong bumalik agad sa barko? Ayoko uy. Tara na, puntahan na natin sila Efren. Eh, mukhang mapapagastos pa tayo eh. Eh marami naman tayo eh. Kasama ni Efren sina Oka at saka si Luis. Sigurado namang may mga alipores pa silang kasama. Tsaka magsaya na tayo ngayon. Kasi mamaya daw merong mga sasampa. Anong may mga sasampa? Ay sus, to naman. Gets mo na yung sinasabi ko. Mga bebot. Ay, nako eh, ayoko na mga ganyan. Aba, magsalita ka, akala mo, hindi mo nasubukan na. Eh, isang beses ko lang nagawa yon. At matagal na panahon na lumipas. Ay nako, pero nasubukan mo pa rin. At saka masaya naman, di ba? Isko, magtigil ka nga. Eh, mabuti pa mauna ka na. Puntahan mo na sila. Hayaan mo muna akong makapaglakad-lakad. Eto naman huwag ka ng KJ. Halika na. Sumama ka na sa akin. Ayoko nga. Sige na. Hayaan mo na ako. Magsaya na kayo. Halika na kasi. Gastos lang yung gagawin nyo eh. Eh minsan lang to. Eh, kahit pa minsan. Kung ubusan naman ng pera, ayoko. Eh halika na, halika na. Ayoko nga sabi. Wag mo na akong pilitin, Joel. Eh, kayo na lang. Ano yan? Anong nangyari sa'yo? Teka lumabo bigla yung mata ko. Nahihilo ka ba? Anong nararamdaman mo? Sandali nga tumabi muna tayo. Sige, tara. Doon tayo sa gilid. Alalayan na kita. Ayos lang ako. Hoy! Mateo! Kumapit ka sa akin. Kapit ka. Halik! Balik tayo sa barko. Halika! Dali! Halika! Alam na ba to na misis mo? Alam ba niya na sinabihan kang hindi na pwedeng magpatuloy dito dahil dyan sa sakit mo sa puso? Hindi pa eh.
Pambihira, kailan mo balak sabihin? Sa susunod na linggo ka na uuwi, di ba? Pagdaog natin ang Hong Kong, lilipad ka na pauwi ng Pinas. Dapat sabihan mo na asawa mo. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba o susurpresahin ko na lang. Sabihin mo, Mateo. Para malaman nila na may sakit ka at maalagaan ka nilang mabuti. Tsaka alam mo, ano rin yan yung... ano ba tawag doon? Yung blessing in disguise. Yan. Ano ka ba paano naman naging blessing ang pagkakaroon ng sakit? Ganito yan, pre. Ibig sabihin lang nun, umuwi ka na raw sa inyo. Masyado ka nang matagal na nagtatrabaho. Oras naman daw para makasama mo yung pamilya mo. At ma-enjoy mo naman yung mga pinaghirapan mo, May ipon ka naman, pehado. Oo, pero Joel, may 3 taon pa yung loan namin sa bangko Nagpagawa kami ng bahay, di ba? Damay pati yung mga kapatid ni Teresa. Hindi kakasya yung ipon ko para bayaran yung mga yun. Teka, matatanda ng mga anak mo. May mga trabaho na rin. Pasalo mo na sa kanila. Hindi naman pwede yung ganun, Joel. Para 3 taon lang Siyempre may mga sarili silang gusto sa buhay. Hindi ko pwedeng ipatong bigla sa kanila yung responsibilidad Sa pagbabayad ng bahay na sila naman ang nakatira. Responsibilidad ko na yon bilang ama. Na may sakit at posibleng mamatay kapag hindi nagamot. Ayoko maging pabigat, Joel. Ay nako, masuunahin mo pa bang isipin ang abalang ibibigay mo sa mga anak mo? Katunayan, hindi nga pagiging pabigat ang matatawag sa gagawin mo Dahil tatay ka nila. Hindi ba, Matik? Dapat tulungan ka nila. Sa lagay, sila lang makikinabang sa'yo. Ikaw, hindi ka pwedeng makinabang sa kanila. Bawi-bawi din, Mateo. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay at sa pamilya, Joel. Pero iisa lang ang katotohanan, Mateo. Tatay ka at mga anak mo sila. Pamilya kayo. Sino-sino ba dapat ang nagtutulungan? Hindi ba dapat kayo rin? Papadudot, base sa ginawang pagsusuri sa akin ay may mga ugat daw sa puso ko ang hindi na gumagana ng maayos. Madadaan pa naman sa gamot pero darating ang panahong kailangan ko ring magpa-opera ng puso. Sa madaling salita ay hindi na ako fit to work base na rin sa batayan ng kumpanya. Kinabukasan ay saka ako nagkaroon ng lakas para tawagan si Teresa. At hindi ko po inaasahan ang naging reaksyon niya. Nag-alala naman siya sa kalagayan ng aking kalusugan. Pero mas nabahala siya sa maaaring mawala sa amin kapag tumigil ako sa pagtatrabaho. Nang mga panahong yon kasi, Papadudot, ay may 3 taon pa ang loan namin sa bangko para sa pinatayo naming bahay. Kaunting gapang na lang sana ay makakaraos na po kami. Bagkos ay nagpapagawa rin ng bahay ang mga kapatid ni Teresa at sa akin sila madalas kumukuha ng mga panggastos. Kaya naman, Papadudot, hindi ako natakot sa maaaring mangyari sa akin. Mas natakot ako sa maaaring madismaya dahil hindi ko na sila mapagsisilbihan gaya ng dati. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, October 2023 nang umuwi ako sa Pilipinas. Aminin ko na takot akong makita ang pamilya ko. Kasi sa totoo lang ay hindi ko masyadong kilala ang pag-uugali ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano sila pakikitunguhan ng maayos. Lalo na ngayong permanente na nila akong makakasama sa bahay. Dati kasi halos 1 buwan lang akong nagbabakasyon at halos 1 buwan lang dahil agad akong pinababalik ni Teresa sa trabaho. At tama nga ang aking hinala, hindi naging mainit ang pagtanggap sa akin ng pamilya ko. Maliban kay Justin, walang bahid ng excitement ang pagsalubong nila sa akin. Isang tanong, isang sagot lang ang mga anak kong sina Mariel at Sabina.
Kaya nga unang araw ko pa lamang sa Pinas ay parang gusto ko na lamang bumalik sa paglalayag, Papa Dudut. Justin, Po. kumain ka pa. Ang dami pang ulam. Opo, sige po. Ate, paabot ng pansit. Ay, teka. Thank you. Sabina, magkanin at ulam ka. Hindi yung puro pansit lang. Opo. Kumusta mga trabaho nyo? Mariel, Sabina. Ayos naman po. Ayos lang din, tay. Masaya naman ba kayo sa mga trabaho nyo? Sakto lang. Eto si ate masaya. Andun yung jowa niya eh. Nahimik ka nga dyan. Hindi ka pa ba mag-aasawa, Mariel? Pwede naman na sa edad mo na yan, ah. Mag-iipon muna ako, tay. Mukhang matagal pa nga eh. Lalo na ngayon, may kailangan pa palang bayarang bahay. Mariel. Totoo naman po ah. Mag-aambagan kami ni na Sabina at Justin. Oo nga, pero hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kararating lang ng tatay nyo. Oh. Magsaya muna tayo. Saka na yung problema. Magsaya? Mariel, Uy, ate. nag-usap na tayo, Mariel ha. Umayos ka. Sorry po, pa. Pagod lang. Galing trabaho. Ayos lang, nak. Ayos lang. Pag-uusapan naman talaga natin yung tungkol dito sa bahay. Oo, pero bukas na yan. Kararating mo palang, Mateo eh. Ang dapat sa'yo magpahinga, lalo na't may kondisyon kang kailangan bantayan. Kaya kayong tatlo, Mariel, Sabina, Justin, ayoko munang pag-usapan ng kahit anong problema sa unang araw ng tatay nyo dito. Hayaan nyo munang mag-relax yung tatay ninyo. Naiintindihan nyo ba? Opo. Yes, ma. Papa Dudut, mga matatanda na ang mga anak ko. May kanya-kanya na silang mga trabaho, may nobyo na nga ang panganay ko. Meron na rin silang mga plano sa buhay. Kaya alam kong maliban kay Justin, masama ang loob nila sa biglaang responsibilidad na kailangan nilang saluhin. Kaya sa mga sumunod na araw ay pinaramdam nila sa akin ang kanilang inis. Tahimik sila kapag nasa hapag kami at kumakain. Minsan nga ay hindi sumasabay sina Mariel at Sabina. Dumalas din ang pag-alis nila ng bahay. At sa tuwing inaaya ko sila para mamasyal, ay lagi silang abala kuno. Kahit si Teresa ay maraming palusot. Kesyo gastos lang daw ang mamasyal at magsaya sa iba't ibang paraan. Tanging ang bunso ko lang na si Justin ang sumasama sa akin. Papa Dudut, nakatira nga ako sa isang bahay na pinatayo gamit ang perang pinaghirapan ko pero hindi ko ramdam na nabibilang pa ako sa lugar na yon. Yun na siguro ang masasabi kong pinakamalungkot na kabanata ng aking buhay. Oy, Justin, nakakarami ka na. Ako naman. Tapos mo ako na. Sinong may request dyan? Bakit ba ang ingay-ingay? Manahimik ka nga. Di ka naman Kita na nagpapahinga yung tao eh. Oy, Justin, paabot na Sino ba yung mga yon? Bakit ang ingay-ingay nila? Everyone. Sandali nga. Is dedicated sa mga minahal. Pero konti lang. Ginawa, pero hindi inasama. Turo ako ng leksyon tong mga ulupong na to. Hoy! Hoy! Tay? Bakit ang ingay-ingay nyo? Kita nang natutulog ako eh. Nagawa nyo pa talaga mag-videoke this oras na ng gabi. Tay? Wala na kayong pakundangan. Mga walang galang. Hindi nyo na inisip na may tao nagpapahinga. Mga makasarili. Tay, tayo minahon kayo. Paano ko iinahon eh? Sumusobra na kayo. Nananadya ata kayo eh.
Kala nyo hindi ko kayo napapansin? Kung ano ginagawa nyo para lang itaboy ako? Bakit? Gusto nyo ba umalis na lang ako sa pamamahay na to? Ha? Tay, ano po bang sinasabi nyo? Eh, wag mo akong hawakan! Tay! Lana, nababaliw na. Ano sabi mo? Ano mo ikaw, Mariel? Namumuro ka na sa akin, ha? O, ano ginagawa ko sa'yo? Alam ko may galit ka sa akin. Bakit? Dahil sinalo nyo ang pagbabayad nitong bahay? Kaya ano? Pasimple nyo akong ginagantihan? Iniinis nyo ako? Nababaliw ka na! Ano sinabi mo? Tay! Ay, anong nangyayari dito, ha? Bakit kayo nag-aaway? Nay, si tatay nagbabaliw-baliwan na naman. Mateo, ano bang nangyayari, ha? Nagtanong ka pa kasama ka rin nila. Ano? Anong kasama? Yung mga walang yamong anak. Nagbibidyoke pagkalakas-lakas. Nananadya yata dahil alam nagpapahinga ako. Ano ka mo? Bidyoke? Oo, pati yan si Sabina. Naku, makatili sa mikropono eh. Tay, huminahon na po kayo. Tigilan mo nga kakasabi sa akin yung minahon. Justin, ikuha mo ng tubig ang tatay mo, dali. Opo. Mateo, umupo ka muna, ha? Huminga ka ng maayos. Bang, Kailangan mong huminahon. pagsabihan mo yung mga anak mo, ha? Mateo, hindi nag-iingay ang mga bata. Tingnan mo ang paligid mo. Nasaan ang video kung sinasabi mo, ha? Nagbibidyoke nga. Yang si Sabina pa yung naabutan ko may hawak ng mikropono eh. Mateo, wala si Sabina dito. Nasa trabaho pa siya. Ano nasa trabaho eh? Narinig Tingnan ko. mo nga. Tumingin ka sa paligid mo. Nasaan si Sabina? Wala. Wala. Wala rin yung videoking sinasabi mo. Nakapatay nga yung TV, oh. Sina Mariel at Justin lang ang nandito. Ito, nagbabalot sila ng mga regalo para dun sa reunion natin yan sa Pasko. Mateo, baka naman nananaginip ka lang. Baka maluwag na tornilyo. Mariel! Kung bakit kasi hindi na lang bumalik sa barko eh. Tama na yan. Tumigil ka na. Bahala nga kayo dyan. Uminom ka ng tubig para kumalma ka. Justin, umuha ka ng bipo. Sain mo. Opo. Pero, Nay, tingin ko, kailangan yung patingin ni tatay. Sige. Kunin mo muna yung pinapakuha mo. Mateo, uminom ka ng tubig. Ayoko. Mateo, saan ka pupunta? Mateo! Tubayan mo ako. Mateo, ano ba? Gusto ko mapag-isa. Papadudot ng mga panahong yon ay may mga kakaibang nangyayari sa akin. Para ba akong nababaliw? May mga nakikita at naririnig ako na hindi naman pala totoo. Para akong minumulto na hindi maipaliwanag. Sa isip ko noon ay maaaring dala ito ng matinding stress dahil sa mga pinagdadaanan ko. Minsan naman ay hindi ko makontrol ang emosyon ko. Kapag naiinis ako ay nauuwi yon sa matinding galit. Nagiging paladabog ako at minsan ay bigla na lamang akong magtataas ng boses. At namamalayan ko na lamang ang mga nagawa ko kapag tapos na. Dahilan para lalong lumayo ang loob sa akin ni Mariel at Sabina. At syempre, kampi sa kanila ang kanilang ina. Papadudot, hindi ko alam kung paano kami umabot ng pamilya ko sa ganong sitwasyon. Akala ko ay naging mabuting tatay ako sa kanila bilang naibigay ko naman sa kanila ang mga pangangailangan nila. Pero ngayon, nawala na akong ambag ay tila nalimutan na nila ang mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagsapit ng Disyembre, nagkaroon na naman ng kaunting pagbabago. Hindi na isang tanong, isang sagot sina Mariel at Sabina. Nagagawa na nilang makipagkwentuhan sa akin pero mabilisan lang. Hindi pa rin sila nakikipag-bonding sa akin gaya ng isang normal na tatay at mga anak. Hindi rin nila inaasikaso ang kalusugan ko at binibilan ako ni Teresa ng gamot pero iniiwasan niya ang usapin tungkol sa posibilidad na maoperahan ako.
Alam kong takot siya sa mga gastusin, Papa Dudut. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang aking sitwasyon. Bahala na ang Diyos. Kung magiging maayos pa ang pakikitungo nila sa akin. Tatahimik na lamang ako para hindi na makadagdag pa sa kanilang mga iisipin. Hanggang isang araw, kumakain kami ng tanghalian nang bigla namin mapag-usapan ng mga kamag-anak naming dadalo sa Pasko. At isa sa mga kamag-anak namin ay tulad kong matagal nang nagtatrabaho sa malayong lugar. Kaya lang nagloko ito at nagkaroon ng anak sa ibang babae. Kaya nga ayoko ng mga long distance na mga ganyan eh. Meron at meron talagang maglolo ko. Dami ng ganyan. Tapos ang idadahilan kalungkutan na parang kala mo, absuelto na siya pag yun ang ginamit na palusot mong abnormal. Buti na lang si tatay matino. Di natin sure. Oh my God! Tay! Tanong lang, faithful ka ba kay nanay? Wala ka bang naging kabit o kafling sa barko? Lalo na sa linya ng trabaho niyo ha, tagal-tagal yung nasa barko. Kayo-kayo lang ng mga katrabaho mo doon. Wala ka bang katrabahong malandi? Sabina, ano ba naman tanong yan? Curious lang, ma. Ano, tay? Uy, be honest, tay, ha? Kahit yung mga yung mga one night stand lang, wala? Na-carry mong magtagal nang di kasama si nanay? Hoy, Sabina! Mga lumalabas sa bibig mo, hindi na maganda ha? Nay, chill! Chill ka dyan. Ayoko ng mga ganyang usapan. Normal lang naman ang ganun. Ano ka mo, tay? Normal? Bakit? Nagawa niyo ba, tay? Nagloko na ba kayo? May naging kabit kayo? O one time, big time lang? Lo si ate Abnoy. Isang beses lang naman. Oh my God. Sabi mo, Mateo? Matagal na yon. Di ko na nga matandaan yung itsura ng babae. Mateo! Matagal na yun, Teresa. Wala lang yun. Ibig mong sabihin, niloko mo nga ako? Niloko mo ako, Mateo? Teresa, wala akong kabit. Nililinaw ko lang. Bayarang babae lang siya. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mong langlahin lang yung babae! Pinatulan mo pa rin siya! Nanay! Hayaan niyo si nanay! Huwag mong sasabihin isang beses lang yon. Kung nagawa mo na, malamang kaya mong ulit-ulitin. Kaya Mateo, umamin ka na ha? Ilang beses mo na nagawa yon ha? Ilang beses ka nang tumikim ng iba? Sigurado ka mga bayarang babae lang sila? O baka naman may pangalawang pamilya ka na! Ay, uminahon po kayo. Ginawa ko ang lahat, Mateo! Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Kung ikaw, pagod sa pagtatrabaho, pas ako rin! Hindi lang ikaw ang nagsakripisyo! Akala mo ba madali magpalaki ng 3 bata mag-isa? Hindi! Hindi mo alam dahil hindi mo naman sila naalagaan! Tapos, ang lakas ng loob mong mambabae! Teresa, isang beses lang yun. Nakainom lang ako. Nangungulila ako sa'yo nun. Kaya sumiping ka sa iba, ganon? Bakit? Makikita mo ba kami ng mga anak mo kapag may kinama ka? Malungkot lang ako nun. Ay, sabi na eh. Gusto ko lang nakayakap. Nang katabi sa kama kahit isang beses lang. Aba, nakakaawa ka naman pala, ano? Kawawa ka naman, wala kang kayakap. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, napakababoy mo! Teresa, kung ikaw yung nasa lugar ko, baka magawa mo rin ang nagawa ko. Manahimik ka, Mateo, ha? Hindi ako tulad mo. Dahil kung ako nasa lugar mo, uuwi ako sa pamilya ko kaysa maghanap ako ng iba at saka... Aba, yun na nga yung gusto kong gawin eh. Pero ikaw tong may ayaw. Ayaw mo akong pauwiin eh. Ang daming beses ko nang binalak mag-resign para makasama kayo pero pinigilan mo ko. Dahil may mga responsibilidad ka pang kailangang tugunan. O ginawa ko naman yun. Kaya nga kinain ako ng kalungkutan. Ikaw sa tuwing kausap kita, wala ka ng lambing. Puro tungkol na lang sa pera yung bukang bibig mo. Ultimo problema ng mga kamag-anak mo, gusto mo tayo pa yung lumutas. At sina Mariel, si Sabina,
Hindi ko makausap ng matino. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. At hindi rin nila alam anong itatanong sa akin dahil wala naman sila pakialam sa ginagawa ko. Sinong hindi malulungkot nun? May pamilya nga ako pero wala akong malalim na koneksyon sa inyo. Pero hindi yun dahilan para pagtaksilan mo ako. Teresa, patawarin mo ko. Pero sana maniwala ka. Isang beses ko lang nagawa yun. Huwag mo akong gawing tanga. Alam mo, mabuti pa. Mabuti pa lumayas ka sa harap ko. Lumayas ka na sa pamamahay na to. Ayaw na kitang kasama, lalong ayaw kitang makatabi sa kama. Kaya sige, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Maghanap ka ng ibang matutulugan. Doon ka magpakargo sa mga babae mo. Total naman, magiging pabigat ka na sa pamilyang ito. Papadudot, sabi nga nila, nahuhuli sa bibig ang isda. Wala sa loob ko ang ginawa kong pag-amin. Natural na lang na lumabas ito sa aking bibig na parang wala lang. Kaya naman laking gulat ko nang biglang magwala si Teresa. Totoo naman ang aking sinabi, isang beses lamang akong pumatol sa isang bayarang babae habang nakadaong ang barko namin sa ibang bansa. Totoo ring ginawa ko lamang yon dala ng matinding kalungkutan. Hindi ko intensyon na maghanap ng kabit, ni hindi ko na nga maalala ang itsura ng babaeng nakasiping ko. Alam ko naman na mali ang magtaksil sa asawa. Ang akin lang tao lamang ako at nagkakamali. Sa mga sumunod na araw ay naging mariin si Teresa sa desisyon niyang palayasin ako. Kaya para humupa na ang tensyon at hindi na madamay ang mga anak namin ay umalis ako at lumipat sa isang maliit na apartment sa katabing syudad. Hindi ko inakalang kung kailan permanente ko nang makakasama ang pamilya ko ay saka naman nila ako itataboy na parang aso. Alam kong may kasalanan ako, pero sapat ba yon para tuluyan na nila akong itakwil bilang padre di pamilya? Hanggang sa sumapit ang besperas ng Pasko ng taong 2023. Laking gulat ko nang biglang dumating sa apartment ko ang bunso kong si Justin Papadudut. Nga pala, may dala akong pagkain tayo. Mga handa sa bahay. Pang Noche Buena natin mamaya. May pansit, barbecue, nihaw na manok, tsaka buko pandan. Buti, di natapon. May kare-kare pa sana kaso naubusan na ako ng ganitong lalagyanan eh. Tsaka di ako makadekwat, nakabantay si Chang Loring. Kala mo mauubusan. Teka, dito ka ba magno Noche Buena? Opo. Paano yung nanay mo? Madami naman sila dun eh. Kayo wala kayong kasama. Kaya dito na lang ako. Sandali, ano yung dala mo? Bakit may maleta ka? Ito. Mga damit ko tay, tsaka ilang gamit. Mga damit? Bakit ka may dalang mga damit? Kasi plano kong dumito muna ako eh. Anong ibig mo sabihin? Ditira muna ako dito. Dito sa apartment mo. Naku, baka magalit yung nanay mo. Tapos na. Nagalit na. Nabatukan pa nga ako eh. Pero wala naman siya magagawa. Bakit dito ka titira, anak? Para makasama ko kayo, tay. Para maalagaan ko kayo. Di lang ako ngayong Pasko nandito, tay. Hanggang bagong taon pa. Actually, hanggang Pasko pa sa susunod na taon. At yung susunod pa. Teka, nagugutom ka na ba, tay? Gusto mo kain na tayo? Para inom-inom na lang mamaya ang ating gabi. Sandali lang, Justin ha. Oh? Hindi kasi kita naiintindihan eh. Dito ka titira sa maliit na paupang ito. Opo, tay. Bakit? Laki-laki ng kwarto mo dun sa bahay ah. Dahil gusto ko nga kayong makasama, tay. Hindi. Sige na, umuwi ka na. Umuwi ka. Doon sa atin, doon ka sa nanay mo. Samahan mo yung mga kapatid mo. Madami na sila dun eh. Hindi ka pwede rito. Bakit hindi? Ang tagal-tagal ko nang hinintay yung pagkakataong to eh.
Ang makasama kayo ng matagal. Yung magkakilanlan pa tayo. Tay, pinanganak na ako't lahat-lahat. Nasa barko na kayo eh. Minsan sa 1 taon ko lang kayo makasama. Mabilisan pa. Kaya ngayon permanente na kayong nandito. Susunggaban ko na yung oportunidad na mapalapit pa sa inyo. Pero anak, alam mo naman yung sitwasyon natin eh. Tay, alam ko pong may problema kayo ni nanay. Pero tsaka namang pansamantala lang yun. Ang importante, tay, may kasama kayo ngayong Pasko. Kung hindi pa kaya ni nanay at ni ate patawarin kayo, pues iba ako. Kasi parehas lang tayo, tay. Parehas lang tayo nangungulila. Ikaw sa pamilya mo. Ako naman sa tatay ko. Kaya huwag niyo na pong questionin kung bakit ako nandito, tay. Ang mahalaga, malaman niyo na hindi kayo nag-iisa at meron pa rin nagmamahal sa inyo. Sa kabila ng inyong pagkakasala. Papa Dudut, abot langit talaga ang tuwa ko nang makita ko si Justin. Mangiyak-ngiyak ako sa sobrang saya. Masyado kasing nakatuon ang atensyon ko kina Teresa, Mariel at Sabina o yung mga taong may galit sa akin. Hindi ko napansin na may isa nga palang tao na sabik na makasama ako. At laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil hindi ako mag-isang magdiriwang ng Kapaskuhan. Kasama ko ang anak kong tanggap ang lahat sa akin. Papa Dudut, hindi pa rito natatapos ang kwento ng aming pamilya. Marami pa kaming mga pagsubok na mga pinagdaanan. Pero dalangin ko para sa inyong mga tagapakinig, naway wala sa kanila ang mag-isa ngayong Pasko. Kung malayo man kayo sa inyong pamilya o kaya ay may hidwaan gaya ng sa amin, ay alalahanin nyo na meron pa ring mga tao na nagmamahal sa inyo. Hanapin pa rin ang mga biyaya ng Diyos kahit na maliit na bagay sa halip na magpakalunod sa matinding kalungkutan. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Sana'y subaybayan niyo po ang mga sumunod na nangyari sa aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at maligayang Pasko mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mateo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang ibang hinangad ng isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun na ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw,
Sa bahay naman siya dumalaw na may dalaring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, anong naaamoy ko? Oh, ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin na kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto. Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsayan na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ah. Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school.
Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam nyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik. Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan-saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin nang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro at mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi
Kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college. Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya, ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma, nandito na po kami ni Kyla.
Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma, si Kyla nga po pala, girlfriend ko. Kyla, si Mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo, mabait si Mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papadudot, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko. Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, papadudot. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon na tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, papadudot. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi balak ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman.
Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman oh, akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yun kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako. Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Noong unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis.
Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ng ulan sa labas ng bintana kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin na ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla! Tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito. Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago nyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan na. Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwala yung mga tuyong damit doon sa iba, doon lang sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Grabe, ako pang pagtitiklopin mo ng ang lakas lahat ng ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo,
Nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklupin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla nyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan nito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa. Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papadudot. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, Ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan? Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po. Pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, Ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Eh kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo nalang iniiwan sa lababo. Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na. Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Aray Hindi ko, pa tayo Ma! tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko.
Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan nyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano, magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin nyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa tayo tapos ng Nasasaktan usap. na po ako. Bitiwan nyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita ko nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Insan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ko maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudod. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinadaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya. Sa kung sino man ang babaeng mapipili niyang mahalin.
Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!